Northern Luzon. Ang latest weather bulletin, alamin. Ilang residente sa Cagayan, lumikas na bago pa man manalasa ang bagyong Juan. Iba't ibang ahensya ng gobyerno naghahanda na sa posibleng paghagupit ng bagyo. Labing isang minero sa China, pinangangambahang patay matapos ang isang pagsabog sa minahan. At R&B superstar Alicia Keys nanganak na. Huwag pauli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, narito na mga unang balita. Bagyong Juan nagsimula ng manalasa sa ilang lugar sa Cagayan, kaya naman ang ilang residente roon lumikas na bago pa man tumaas ang tubig baha. Mula sa Cagayan, may live report si Marisol Abduraman. Marisol. Ganyan nga isang malita dito na ikinatutuwa ng mga Municipal Disaster Coordinating Council dahil nagkaroon na nga ng kusa itong kanilang mga residente, hindi na nila hinintay pa na sila ay talagang pwersahan o pakiusapan o umalis sa kanilang mga tahanan at para sila nga ay magsilikas na papuntang mga evacuation center dahil simula nung maobserbahan nga nila ang patuloy na paglakas ng hangin, ang pabugso-bugsong malakas na ulan at gayon din ang pagtaas ng alon o paglaki ng alon ay sila na mismo ang nagkusang magsilikas sa kanilang mga tahanan at magsipunta na nga sa mga barangay hall na nagsisibi ngayon kanilang evacuation center. Hanggang sa mga oras na ito, Igan, wala pa rin pagbabago ang panahon dito. Nananatili pa rin masama ang panahon. Nakakaranas pa rin tayo ng pabugso-bugsong pag-ulan na may kasamang malakas na hangin. Bagamat dito mismo yan sa ating kinaroroonan dito sa munisipyo sa bayan ng Santa Ana dito sa Cagayan, hindi gaanong ramdam. Mararamdaman ang lakas ng hangin dito nga sa mga coastal area. Ayon nga dito sa MDCC, patuloy ang kanilang monitoring sa 11 barangay dito sa Santa Ana na una na ngang sinabi ng PAGASA na direktang tatamaan itong bagyong Juan. Bagamat tila bahagyang nabunutan ng tinik ang mga taga Santa Ana, nananatili pa rin silang nakaalerto, naninigurado sila dahil bagamat hindi dito masyado nagiging problema ang bahaiga, kapag nagkaroon daw ng tuloy-tuloy na pagbuhos ng ulan, posibleng magkaroon ng pinangangambang landslide at mga soil erosion. Kaya naman maliban sa kanilang mga rubber boat, nakahanda na rin ang kanilang mga heavy equipment at mga sasakyan gaya na lamang ng backhoe at mga bulldozer. Igan? Maraming salamat, Marisol Abduraman, nagulat live mula sa Cagayan. Pakausap po natin si Director Norma Talosig ng Cagayan Valley Office of Civil Defense. Director Talosig, good morning. Hello, good morning, Igan. Opo, base sa monitoring nyo, kamusta na po ang sitwasyon sa buong Region 2? Sa ngayon, ang isinasagawa pa lang ay mga preemptive evacuation dahil hindi pa namang ramdam yung hagupit. Yung hagupit ni Juan. Okay, yung inyong mga tauhan equipment, sapat na? Sapat naman dyan sa inyong mga lugar? Ano? Yung mga equipment tsaka mga tao ho, nakaready na? Nakaready yung mga natin, mga local government units, yung ating partner agencies. Ready sila. Oho. At nabago yung direksyon hindi na maglalandfall sa Cagayan. Isabela na po, Director. Oh yeah. We are aware of that. At kaya nabigyan na rin ng kaukulang babala yung mga coastal areas, sa mga areas na dadaanan ng bagyong Juan. Meron ba kayo linya na maaari sila mag-text o tumawag kung para malaman ang pinakahuling balita sa bagyo, Director Talosig? Ang kainaman nitong dito yung ating mga high-tech na yun, sila na rin mismo ang nagkukusang nag-o-open ng kanilang internet, tapos humihingi ng mga updates sa PAGASA. So, maganda yung warning natin na natatanggap dito sa region. Ibig sabihin, nakakalat na, alam na nilang lahat yung tatawagan? Yes, alam na nila. Alam na rin nila kung anong bubuksang mga website. Okay. Director, manawagan na lang po tayo sa mga taga Cagayan. At saka Isabela. At Isabela, siyempre. Okay po. Go ahead po. Kami po ay nananawagan sa mga taong bayan na ang babala na ibinibigay ng ating media people at mga ahensya na nagbibigay ng kaukulang babala dapat ay hindi nila pagwalang bahala kasi itong typhoon na dadating ay super typhoon. So, ang nito, objective natin yung end-to-end early warning. Ibig sabihin, magbigay tayo ng timely warning at yung taong bayan dapat din na pakinggan, gagawa ng
nararapat na pagligtas sa kanilang sarili. Sarili, So yun po yung panawagan natin. So lahat noong mga nakatira sa coastal areas, sa mga flood-prone areas at saka landslide-prone areas, anyway, may mga karanasan na mga ito, dapat hindi na patumpik-tumpik sa kanilang paglikas para mailigtas nila ang sarili nila. Kasi Okay. pag ganitong mga pagkakataon, our primary objective is to ensure the safety of the community and even the responders particularly. Okay. Director, salamat po. Okay, maraming salamat din, Igan. Director Norma Talosig po ng Cagayan Valley Office of Civil Defense. Bagyong Juan, bumagal ang kilos habang papalapit sa Isabela. Kaninang alas 4 ng madaling araw, namataan ito 220 kilometro, silangan ng Tuguegarao, Cagayan. Taglay nito ang lakas ng hangin umaabot sa 225 kilometro kada oras. May bugso naman itong 260 kilometro kada oras. Gumagalaw ito sa bilis na 19 kilometro kada oras sa direksyong Kanluran, Timog Kanluran. Itinaas na po ang Public Storm Warning Signal number 4 sa Cagayan, Isabela, Kalinga, Mountain Province at Ifugao. Signal number 3 naman sa Batanes, Calayan at Babuyan Group of Islands, Apayao, Benguet, Quirino, Nueva Vizcaya at Northern Aurora. Signal number 2 sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, La Union, iba pang bahagi ng Aurora, Pangasinan, Tarlac, Nueva Ecija at Polillo Island. Signal number 1 naman sa Cavite, Bulacan, Pampanga, Bataan, Zambales, Northern Quezon, Metro Manila, Rizal, Laguna at Batangas. Samantala, para sa iba pang update ukol sa Bagyong Juan, nasa Pag-asa ang ating kasamang si Connie Sison. Connie. Yes, Rhea, tuloy-tuloy nga. Yes, Rhea, tuloy-tuloy pa rin nga ang pagbibigay dito ng Pag-asa ng kanilang hourly update tungkol pa rin sa Bagyong Juan. At ating kukunin ngayon mula sa isa sa pinagkakatiwalaan din na weather forecaster dito sa Pag-asa. Mula naman kay Mr. Bernie De Leon ang update. Ano na ho ang ating latest naglandfall na ho? Anong oras tayo mag-expect na maglandfall ito? Ito yung nasa karagatan pa rin, inaasahan natin na magla-landfall ito bago magtanghali ngayong araw. Okay. So, nabanggit nyo kasi kanina na itong Bagyong Juan ay napakabilis nga dahil sinasabi nga 225 kilometers per hour ito. At ito ho hanggang kailan mananatili dito sa Philippine Area of Responsibility? Inaasahan natin magla-landfall ito mamayang tanghali at ito ay inaasahan natin mag-exit dito sa Ilocos Sur before midnight po. At inaasahan natin na lalabas ng Philippine Area of Responsibility sa Miyerkules po ng madaling araw. Okay, so paglilinaw natin, lalabas pa lamang sa may Ilocos ng midnight ngayong araw ding ito, no? Apo. Pero ito ho ay lalabas ng Philippine Area of Responsibility hanggang Miyerkules. So ang inaasahan po nating mga lagay ng panahon hanggang Miyerkules ay magiging maulan pa rin po ba? Yes, opo. Inaasahan natin na habang nasa kalupaan pa rin ito ng Northern Luzon o ng Central Luzon, yung pong mga nakataas pong warning signals ay makakaranas pa rin po ng masungit na panahon. At dito po sa Metro Manila, posible po tayo makaranas po ng mga pag-ulan-ulan at occasional gustiness po. Wala naman tayo nakikitang iba pang weather disturbance, sir. Sa kasalukuyan, itong si Juan lamang po ang nakakaapekto o isang system na nandito po sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Sinasabing yung pula ho, yung amount of rain na ating pong inaasahan, ito ho, malaki-laki rin na nakita natin. Opo, halos